Hello, ako po si Meng Malagyok at ipapaliwanag ko po ang ideolohiya ng MMM. Ano ang MMM? Paano gumagana ang sistema ng MMM? Mga dapat tandaan sa MMM, legalidad ng MMM, pyramiding ba o Ponzi scheme ba ang MMM, at mga benepisyo ng MMM. Ano ang MMM? Ang MMM ay isang global mutual aid community kung saan ang mga kasapi ay nagtutulungan sa aspetong pinansyal sa pamamagitan ng peer-to-peer donation. Ito ay ginagabayan ng mga prinsipyo ng pagbibigayan, pagkakawang gawa at kabutihan. Bilang isang social financial network, binibigay ng MMM ang isang technical basic program na makatutulong sa milyong-milyong kasali sa buong mundo para mahanap ang mga miyembro na nangangailangan ng tulong at mga miyembro handang magbigay ng tulong ng libre. Ang MMM ay hindi isang bangko, hindi nangongolekta ng pera ng mga kalahok, hindi isang kumpanya o online business, at hindi rin isang high-yield investment program, investment project o multi-level marketing program. Sa MMM, hindi na kailangan ang gumawa ng kontrata at ipangako ang iyong mga pag-aari. Ang buong sistema ay napakasimple. Kapag ang isang miyembro ay humihingi ng tulong, may isang tutulong. Ang lahat ng pera na ibinibigay bilang tulong ng isang miyembro ay binibigay ng kusa sa kapwa miyembro. Ang nag-iisang bago na hinihingi ng MMM sa mga miyembro nito ay ang maging totoo at mabuti sa kapwa miyembro. Kung ikaw ay nagbabalik na sumali sa MMM community, gawin mo ng pag-aralan ng mabuting ideolohiya ng MMM at ang lahat ng mga babala at mga paunawa para ikaw ay lubusang sigurado sa inyong gagawing pagsali. Ano ang layunin ng MMM? Ang layunin ng MMM ay hikayatin ang mga magkakakilalang pribadong individual na magbigay tulong sa isa't isa nang walang anumang kondisyon, pangako gamit ang framework ng isang mutual aid bank. Layunin nito makatulong sa pagbabago ng kasalukuyang karakter ng pangdaigdigang social-economic relations kung saan ang mga mayayaman ay lalo pang yumayaman at ang mga mahihirap ay lalo pang nababaon sa kahirapan. Hindi kagaya ng mga charitable institution na tinutulungan lamang ang mga taong nasa mahirap na sitwasyon, ang MMM ay may reciprocal assistance. Lahat ay pwedeng tumulong at humingi ng tulong. Ang ganitong konsepto ay bibigay daan sa isang mas makatao at may pagkakapantay-pantay na lipunan. Ngunit kung ang layunin mo sa pagsali sa MMM ay yumaman, mabibigo ka lamang. Tanging hanga ng MMM ay isang decenteng standard of living para sa mga kasali sa MMM community upang sila ay bilubusan mapagkaalipin sa pagtatrabaho para lamang kumita ng pera. Paano gumagana ang sistema ng MMM? Mutual Aid Program. Sa kasalukuyan ng Mutual Aid Program MMM community ay may terms na possible monthly growth 30% kada buwan. Kailangan maghintay ng 2 linggo upang makuha mo ang halaga ng iyong donasyon kasama ng growth rate. Maaaring mong i-get help ang kabuuang halaga o bahagi lamang nito. Huwag mo din kunin kahit di pa 2 linggo. Pwede mo din kunin kahit di pa 2 linggo, ngunit maaari mo lamang makuha ang kabuuang halaga ng iyong donasyon. 200 pesos ang minimum na halaga ng donasyon at may increment na 100 pesos. Ang pinakamataas na donasyon ay hindi dapat tumaas ng $10,000. Ang restriction na ito ay pinapairal upang ang MMM ay hindi ikonsidera na isang investment project. Ang layunin ng MMM ay decenteng standard of living para sa mga kalahok at hindi para payamanin ang ilang kalahok na may kakayang maglabas ng malaking halaga. Increment of 100 pesos ang halaga na maaaring ihingi ng tulong. Kung may butal man ito, hindi mawawala at lalago pa din yun. Sa kasalukuyang posible growth rate ay maaari itong idagdag sa sunod na paghingi ng tulong. Ang MMM ay walang central account na pinaglalagakan ng lahat ng pera at kung saan madali rin itong manakaw. Ang mga miyembro ay naglilipat ng pera direkta sa isa't isa sa pamamagitan ng peer-to-peer donation, kaya lahat ng pera ay nagmumula at mapupunta lamang sa mga banking accounts ng mga miyembro.
Ang tungkulong nagampanan ng MMM ay masigurado lang kaayusan sa sistema at wala ng iba. Ang sistema ay pag-aari ng mga tao at kung walang mga abuso, ito ay may tunay na pangkalahatang pagtutulungan ng mga ordinaryong tao. Kapag napagpasya mo ng lubhog sa MMM, ang sunod mong gagawin ay mag-register sa website ng MMM Philippines. Magkakaroon ka ng access sa personal office kung saan maaari ka mag-provide help, get help at iba pang gawain kaugnay ng iyong MMM account. Kung gusto mo nang mabigyan ng tulong, i-click lamang ang provide help sa iyong personal office at ang iyong account ay mabibigyan ng kaukulang mabro. Katumbas ng iyong ibibigay na tulong, ito ay maaaring lumago ayon sa posibleng growth rate na 30% kada buwan. Ang calculation ng growth rate ay nangyayari 2 beses sa isang linggo tuwing Martes at Huwebes. Mga dapat tandaan sa MMM. Mga babala bago lumahok. Walang garantiya at pangako, lantaran mang inihayag o kahit pasubali sa pagsali sa MMM, maaaring mangyari ang di na makakuha ng tulong kalaunan. Kahit na ikaw ay nakapagbigay na ng donasyon, tandaan na maaaring nawala ang iyong pera, kaya laging isa-isip na sumali lamang gamit ang inyong tira o sobrang pera, o hindi kaya huwag ka na lang sumali. Laging tandaan na hindi investment company, negosyo, MLM o bangko ang MMM, kaya wala itong legal entities. Hindi naman matanggap ang inyong mobile credits matapos magbigay ng donasyon, wala kang hahabulin personalidad. Tandaan na ang bawat provide help na iyong ginagawa ay direkta mong ipinapadala sa tatanggap at ang MMM ay taga-connecta lamang sa inyong dalawa. Dahil ang MMM ay Donation Exchange Community, hindi ka makakatanggap ng mga legal na papel gaya ng resibo o legal na contract para sa mga transaksyon. Ang mga terms ng mutual aid program, bonus programs at lottery at ang halaga ng iyong awarded mabros ay maaaring palitan anumang oras para sa ikabubuti ng MMM community. Mahigpit na ipinagbabawal ang multiple registration at paggawa ng multiple account. Isang tao sa isang account lamang dapat. Kung ikaw ay napatunayang lumabag dito, lahat ng accounts mo ay mablock at anumang mabros sa mga ito ay nawawala. Legalidad ng MMM. Ang MMM ay hindi isang negosyo, corporation, business project, financial institution o MLM. Kaya ito ay walang formal na organisasyon at legal entities. Wala silang sariling financial accounts o anumang aktibidad na nakatago. Walang anumang gawain pang komersyo, hindi nagbibigay ng investment of consulting services at kaya walang pangangailangan pa ng pagre-rehistro, permit o lisensya. Pyramiding ba o Ponzi scheme ba ang MMM? Oo at hindi. Oo, dahil ginagamit ng MMM ang konsepto ng mga pyramid scheme kung saan the early participant are paid by the new participant. Sa isang klase ng pyramid Ponzi scheme, hihikayatin ka na mag-invest ng malaking halaga para sa kanilang business or investment. Pero sa katunayan, hindi naman talaga nila ito gagamitin sa pagninegosyo o pag-reinvest at ginagamit lamang ito upang bayaran ang mga nauna ng naglagas ng pera sa kanila. Dahil may proof of income ang mga nauna, marami din ang nanghihikayat na sumali dahil nga sa pangako malaking kita. Ngunit dahil sa punto na hindi na kayang bayaran ng kumpanya ang lahat ng kanilang mga miyembro. Dito na papasok ang kaagbahan ng MMM sa mga panlokong pyramid or Ponzi scheme. Una, paahasang sinasabi ng MMM na hindi siya investment project at wala ring pangako o garantiyang ibinibigay. Pangalawa, ang pera ng mga kalahok ay hindi inilalagak sa anumang account ng pag-aari ng MMM. Sa halip, ito ay redistributed sa mga miyembro at hindi na rin invest kung saan man. Pangatlo, ang paggamit ng pyramid scheme sa redistribution ng pera ay isa lamang sa mga instrumento ng mutual assistance. Hindi hihinto agad ang gawain ng MMM community sakali nang humina o tuluyan na mawala ng kalahok. Ito ay dahil may iba pang algorithm o donation na maaaring gamitin ang MMM. Kung yung susuriin, ang pyramid scheme ay karaniwan ng modelo para sa mga korporasyon at financial institution. Ginagamit nila ang pera ng mga bagong customers para bayaran ng mga old customers. Ang tira ay kanilang
i-reinvest o pinapautang at anumang malaking kitain nila ay nagiging bahagi na lamang ng kanilang business profit. Kahit ang puhunan, hindi naman lahat sa kanila nanggaling. Makikita mga ganitong konsepto sa mga bangko, insurance companies, investment project at MLM at iba pa. Tandaan na hindi isang financial institution o kumpanya ang MMM. Ang kanilang layunin ay kumita ng pera, samantalang sa MMM ang pera ay isa lamang instrumento. At kahit gumagamit ang MMM na konsepto ng pyramid scheme, ito ay may check ng mga layunin at ideolohiya. At may mga taong voluntaryong gumagalaw para makamit ito. Mga benepisyo ng MMM. Ang MMM community ay may 4 na bonus program sa mga kalahok. 1. Referral bonus. Makakakuha ng 10% bonus sa bawat provide health na gawain ng mga direct referrals mo. Ang pag-invite ng mga bagong member ay isa sa mga contribution mo para sa pag-unlad ng komunidad. Number 2, managers bonus. Ang mga managers bonus sa community ay pwedeng gumawa ng sarili nilang multi-level structures at makakatanggap ng bonuses galing sa donasyon ng lahat ng mga miyembro ng structure sa kanilang binuo. First donation bonus. Maaari makakuha ng bonus ang isang bagong kasalitan sa halaga ng kanyang unang donasyon. Ang bonus ay based sa larawan sa kaliwa at ito hindi maaaring kunin ay frozen sa loob ng 2 linggo. $20 at isang buwan, $50 at $100. Kapag kinuha mo agad ng ang mambro credit ng iyong unang donasyon bago mag-ansis ang bonus, hindi mo na makukuha ang iyong bonus. Video of happiness. Kapag gumawa ka ng testimonial video, ikaw ay maaari makakuha ng bonus sa 5% ng kabuuang halaga ng iyong get help. Kung ang video magpapakita ng iyong mukha at 3% naman kung hindi ito nakikita. Lottery. Libre ang palahok sa MMM lottery. Ang lahat ng mayroong mabro at mga nakakuha ng referrals bonus ay eligible sa weekly lottery. Pipili ka lamang ng na numero bilang iyong entry. Maaari mong palitan anumang oras bago magsimula ang draw. Ginagawa ito tuwing Miyerkules 3 p.m. Manila time. Maraming pong salamat.